Ano anya, Mr. Maravillas, nangyari sa video mo kanina? Bakit biglang nawala, na-delete? Yun nga po, mga kababayan, kaya gawa na lang tayo ng bagong video. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Di sino anya, Mr. Maravillas, ang salarin? Kung susundan natin yung logic ng mga minions ni Maudix pa, pwede nating isisi sa kanila. Diba? Yung mga Facebook accounts kasi ng mga DDS nanga-restrict, nanga-delete. Tinuro ba naman yung ating Pangulong? Tira niya, Mr. Maravillas, di ba nakabalik na rin? Nakabalik nga, pero hindi man sila nagsorry sa ating Pangulong Bongbong Marcos na wala man pala kinalaman. Di ba? Kaya si TP po nag-react tuloy ngayon. Ayan po sabi may Thinking Pinoy, magdi-deactivate ng sariling page, isisisi sa CIA at kalawakan. Tapos i-reactivate. Tapos i-reactivate. Sira na nga talaga ang ulo. Gun girl nga. Sabi ko sa inyo, yung lahat ng nangyayari sa kanilang kamalasan, lahat ituturo kay PBBM. But anyway, hindi man tayo katulad nila. Joke ko man lang po yung pinost ko. Pang-asar lang naman. Ayan po yung na-delete na video ko kanina. Kaya sabi ko dyan, deleted ang video ko ngayon. Isisi ko din kay Diggs at mga DDS para amanos. Diba? Tayo naman po, wala man galing katulad nila. Pag na-delete mga kababayan yung ating mga video, tulad noon, yung mismong channel natin, yung Dante Talks, 150,000 yung subscribers noon, at yung total views noon, umabot na ng 55 million. Tahimik lang po tayo. Pinalitan na lang natin ang bago. Talagang ganon mga kababayan ng buhay. Hindi na nga po ako nag-appeal. Wala mang notice. Basta't nawala na lang po yung channel ko. Without warning. Ang may alam din yung Facebook, yung YouTube po. Sila yung may-ari ng kumpanya. Kung may na-violate tayo, di sa susunod po, huwag na nating gagawin yung mga violations. Kahit minsan, halimbawa ito, hindi ko man alam yung sabi violations ng video ko. Bullying daw. Ang ibig sabihin, yung pagsasabi natin ng kina-counter lang natin yung sinasabi ng mga minions ni Maudix tungkol doon sa akusasyon na yung ating Pangulong Bongbong Marcos gawa ganon. At yung sinasabi nila na ebidensya po yung pagkangiwi ng ating Pangulo. So nag-post tayo, gumawa tayo ng video mga kababayan na may nakangiwi din na mukha ni Diggs. Ayun, galit na galit yung mga minions. Disrespect daw. So ang ibig sabihin nila mga kababayan, pag sila yung nag-disrespect sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tama. Walang masama. Pag tayo, kinounter natin the same style na ginagawa nila, ayun, may problema na. Galit na sila, mga kababayan. But anyway, hindi na yun ang topic natin para hindi po masayang yung inyong oras. May maganda pong balita ngayon galing sa ating Pangulong BBM sa kanya pong drug campaign. Yan po mga kababayan, Marcos admin eyes drug rehab facility per province by 2028. Yan po ang tamang kampanya laban sa droga. Hindi po yung AGK. Tira niya, Mr. Maravillas. Nakita mo yung video ni Inday. Kausap yung bata. Binigyan ng pulburon. Nakita ko pa. Iparinig ko sa inyo mga kababayan yung video maya-maya. Parang nagpapasaring po.
mga kababayan, para niya Mr. Maravillas, nakioso na rin, nakisabay na doon sa mga intriga laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malamang po. Baka nga po, siya mismo yung author. Di ba po? Hindi niya Mr. Maravillas malayo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Nandito po tayo sa ating Toyota Innova. Ayan pa. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova and also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa second floor at third floor pala ng Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na Mr. Maravillas. Iparinig ko muna sa inyo yung video ni Inday na parang nagpaparinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi namigay po ng pulburon. Ayan pa, BP Inday, Sara namigay ng pulburon. Malamangan niya Mr. Maravillas, sama ang duda mo na may basbas. Nakiusuan niya sa mga intriga, fake news laban sa ating Pangulong Bongbong. Ganun nga po. No, ayan po yung video mga kababayan. Iparinig ko sa inyo yung audio. Wow! I'm so many stars. Ang dami mong binuhin. Sabihin yan. Good boy. Very good boy. Very good boy daw. Tingnan ninyo mga kababayan. Sabihin yan. Good boy. Good boy daw. The best student. Teacher. Teacher Bench. Sabi mo kay Teacher Ben na. Ayan pa. Bench. Sabi mo kay Teacher Ben na. Nagkausap tayo. Nagsabi mo sa iyo. Congratulations dahil ang dami mo. Alam ko yan, pag madaming stars, sabihin mabait, magaling, at matulungin. Ayan! See? Sarap yung merienda ko. Sarap yan. Hindi sa'yo ngayon lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday. Isang linggong pag-ibig ka. Pulburon. Pulburon daw. Sarap yan. Thank you po. Kainin mo. Di ba mga kababayan? Nagpaparinig mga kababayan si Inday. Kaya yan tuloy, may nag-react po oh. Sabi dyan, that's your Vice President and Education Secretary. Tama ba yon? Sabihan mo ang mga bata na nakaka-addict yung pulburon. Obviously, alluding sa pinapakalat na namang malisyosong chismis ng mga supporters nilang mag-ama. Lumalabas yung pagkabalahura ding tao, tapos gustong gawing presidente, iwalang kaorba-orbanidad, sweet shit. Tama ba yun? Isang nakabodol sa atin, no? Yan nga po mga kababayan. Pagkatapos, Education Secretary, ganon yung kanyang ginagawa, yung kanyang behavior. Baka naman niya lalong umusok Mr. Maravillas yung mga DDS. Yun po yung masama sa kanila. Sila pwede silang gumawa
ng kung ano-anong akusasyon, magbato ng kung ano-anong akusasyon laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanila, walang mali doon. Lahat yung tama. Pag binalik mo sa kanila yung kanilang ginagawa, mali na po sa kanila. Masama na po. Ganon ang panuntunan nila sa buhay. But anyway, balikan natin yung magandang kwento dito po tungkol sa programa ng ating Pangulong Bongbong. Ayan po, Marcos Admin Eyes Drug Rehab Facility per province by 2028. Gusto niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon yung kahit po naligaw na po ng landas. Diba? Rehabilitation. Kasi mga biktima din po sila. Biktima ng mga masasamang tao na impluwensya ng bisyo. Masamang bisyo, diba? So hindi pwede yung tokang-tokang, EGK. Ganon ang matinong leader po. Ayan po. The administration of President Ferdinand Marcos Jr. is targeting to set up a drug treatment and rehabilitation facility for each province by June 2028. The administration also aims to establish community-based drug rehabilitation programs and anti-drug abuse councils in all provinces, cities, and municipalities, pati mga barangay. The palace announced the plans as it revealed that roughly 10.41 billion worth of illegal drugs were confiscated, while more than 27,000 barangays were cleared of narcotics in 2023, attributing these achievements to Marcos' renewed holistic approach. Against illegal drugs. Kaya yung mga kwento po ng mga DDS na napabayaan yung war on drugs, fake news po. Hindi man totoo. Imagine, 10.41 billion worth ng illegal drugs ang nasamsam just last year ng administrasyong BBM. O, diba? Walang tokang po, walang EJK, hindi man po yun kailangan. Kaya talagang kailangan nang pumasok yung ICC. Kasi maling-mali po yung previous administration, yung ginawa. So pwede nating labanan ang droga sa tamang pamamaraan. At ito po yung tamang pamamaraan. So sabi dyan, moving forward, the administration targets by June 2028 to reduce the target listed drug personalities by 10% of the annual target list and establish CBDERPs and ADACs in all provinces, cities, municipalities, and barangays. Sabi po ng PCO. The PCO cited a report from the Philippine National Police that 23 provinces, 447 municipalities, and 43 cities have established CBDRPs, while 5 provinces, 1,160 towns, and 30 cities have ADACs as of 2023. O, di ba napakaganda yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong? It also said that the Philippine Drug Enforcement Agency has trained local government units on anti-illegal drug advocacy and rehabilitation campaign programs. Marcos previously said, the illegal drug problem is a mental health issue, emphasizing the importance of rehabilitation. Ganun po, hindi yung EJK, tukang-tukang. So sabi rito, his approach to illegal drug menace differed from the method of his predecessor, former President Rodrigo Duterte, whose bloody war on drugs prompted an investigation from the International Criminal Court amid allegations of massive human rights abuses. Kaya sinisisi ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpasok ng ICC or possible na pag-open ng ating gobyerno sa pagbalik sa ICC. Yung may kagagawan po ng kanilang problema, siya man lang. O di ba? Mali yung pamamaraan. Tapos ituturo ninyo yung administrasyon. Yung gumawa ng kamalian po kayo.
Tapos galit na galit yung mga DDS. Ang totoo niyan, kayo yung kumuha ng martilyo na inihampas ninyo sa inyong ulo. Di ba? Sisi kayo ng sisi sa kung sino-sino. Turo kayo ng turo. Pati yung pagka-delete ng inyong mga Facebook accounts, ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong. Ako nga ngayon lang, na-delete yung YouTube video ko. Wala akong sinisisi, kundi sarili ko. May na-violate daw ako eh. O di, in-review ko uli yung, pinareview ko sa anak ko, yung community guidelines ng YouTube para hindi ko na maulit. Ganun lang po. Tapos ngayon nakabalik na yung kanyang Facebook account. Hindi man lang mag-sorry. Ginastify pa. Talagang mga ugali ng mga taong ito. Walang pagsisisi. Kaya kung sa langit po, walang kaligtasan. Ang requirement po ng kaligtasan sa langit ay mangagsisi kayo. Ganon, kaya ako, wala akong sinisisi sarili ko. Sabi ko, na-overlook ko. Na-delete yung video ko, mga kababayan kanina. Palitan ko na lang ng bago. Yan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Pahin gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos! O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.